Nagsisisi tuloy ako nakipag-break ako sa ex-BF ko nung may sinend siya sa akin na 7 taon ang tinagal ng relasyon namin ng ex-boyfriend ko. 7 taon ng tawanan, gala, food trips, overnight sa bahay ng isa't isa, at lahat ng simpleng bagay na akala ko sapat na para magpatuloy kami hanggang dulo. Pero habang tumatagal parang may kulang. Ako, habang tumatanda, mas nagiging seryoso sa future. Lagi kong tinatanong sa kanya, Juan, kailan ba tayo magpapakasal? Kailan ba natin sisimulan yung next chapter? Pero ang lagi lang niyang sagot, relax ka lang, maghintay ka lang. Dadating din tayo dyan. Minsan tatawa lang siya, minsan iiwas sa usapan. Sa una, okay lang. Pero habang lumilipas ang taon, parang paulit-ulit na lang. Dumating sa point na ako mismo ang nakakaramdam na para kaming hindi umuusad. 30 na kami pareho, pero parang siya, na-stuck pa rin sa pagiging binata. Laging gala, laging barkada, laging good time. Napagod ako. Ang sakit isipin na mahal ko siya. Pero hindi ko makita kung saan kami papunta. At doon dumating yung isang tao. Hindi ko hinanap, pero dumating siya. Yung tipong kalmado pero seryoso. May plano, may pangarap, at kasama ako sa mga plano niya. Doon ako nadala. Doon ako nahulog. Hanggang sa nahuli niya ako. Na-discover niya yung tungkol sa bago. Wala akong lusot. At wala rin akong karapatang magpalusot. Kaya nakipaghiwalay ako. Hindi na kasi kita maramdaman. Hinanap ko yung seryosong tao na alam ko may direksyon. Sabi ko habang umiiyak. Pero kahit iniwan ko siya, aaminin ko, may parte pa rin sa akin na naghintay. Umasa akong baka magbago siya, baka mag-propose siya. Kahit kasalanan ko, kahit ako ang nang iwan, handa akong bumalik kung sakali. Pero hindi siya naghabol. Hindi siya nag-effort. Walang kahit isang text na nagsasabing, bumalik ka na. Hanggang isang gabi, may natanggap akong message galing sa kanya. Akala ko simpleng bate pero hindi. Isang slideshow ng lahat ng pictures namin. Mga stolen shots niya sa akin habang natutulog ako. Mga litrato ko na nakatalikod. Simpleng araw, simpleng moment, pero palaging hawak niya yung maliit na box ng singsing. Doon bumuhos lahat ng luha ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin yung totoo. 2 taon. Pala niyang tinatago yung singsing. 2 taon niyang iniipon lahat ng litrato naming dalawa habang plano niyang mag-propose sa akin sa tamang oras. Hindi ko alam. Hindi niya sinabi. Ang totoo, hinihintay lang pala niyang makagraduate yung bunso nila para matapos na yung malaking responsibilidad niya sa pamilya. Gusto niya na kapag nag-propose siya, wala nang hahadlang. Buo na siya para sa amin, pero hindi na umabot. Ako mismo ang bumitaw. Ngayon nagsisisi ako. Sobrang nagsisisi. Kahit ilang beses kong isipin, wala na. Ayaw na niya. Hindi na siya bumalik. Kahit ilang beses kong tanungin ang sarili ko kung dapat ba akong gumawa ng paraan. Kung dapat ba akong mag-propose sa kanya, wala. Hindi ko alam. Ako ba ang mali kasi hindi ako nakapaghintay? O siya ang mali kasi hindi niya man lang sinabi yung totoo? Kasi alam niya na yung dahilan kung bakit ako umalis. Wala siyang proposal. Wala siyang plano. Pero meron naman pala. Ngayon, ako ang naiwan na humahabol sa tanong na wala ng kasagutan.